guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga nag-order ng aking Power Stone Bracelet. Thank you po. At pasensya na po, katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. At syempre, ginagawa ko po siya ng ritual. At saka pwera pa doon, kailangan ko rin mag-blend ng aroma oil, And then, kailangan ko na mag-intay na magbalat yung ginagamit kong white skin snake, Siyempre, hindi naman palagi nagbabalat yan. So, iintayin ko sila magbalat. Then, habang iniintay ko, gumagawa ako, nagbe-blend ako ng aroma oil. At sa hindi po nakakaalam, ngayon po, last time sinabi ko, alkaline water ang ginagamit ko. Meron po tayong kababayan na nagbebenta po sila ng, ang tawag doon, Kangen water. Alam niyo po ba yun? Kung sa English, tawagin yun is hydrogen water ata yun. So, bumili po ako sa kanila. Siyempre, kailangan nating tulungan din ang ating mga kababayan. So, yun ang business nila. So, nag-order ako sa kanila and then maganda ang benefits ng itong hydrogen water or Kangen water na binibenta nila. Hindi ako masyado familiar sa benefits nun, pero marami, kapag ni-research mo naman yan kung anong benefits ng hydrogen water, maraming lalabas sa internet. Pero, ang mas na-attract ako, sa benefits ng hydrogen water is yun sa arthritis, So, maganda to kasi mga sa skin disease natin din, maganda rin yun. Maganda rin sa ang tawag dito, sa skin, sa mukha natin yung hydrogen water. So, yun ang ginagamit ko ngayon dito. This time, hydrogen water ang gagamitin ko. Or ginamit ko na andito na siya sa loob. At mayroon din siya mga herbs sa loob, So, starting na from now onward, ito na ang gagamitin ko. Siyempre, bumili ako ng machine So, hindi natin pwedeng sayangin yan, At saka, libre naman ng tubig Kaya, yung machine nga lang ang mahal, Kaya, yun, bilang tulong, siyempre, maganda ang benefits nun. Gagamitin ko para ilagay dito sa ating sa ating aroma oil. Para magamit natin sa ating Power Stone Bracelet. Siyempre, kailangan yung mga gagamitin nating mga sangkap, mga organic, mga makakabuti sa ating katawan. Kasi yung normal na tubig is merong yung tap water, merong mga fluoride, merong mga minsan may kalawang-kalawang pa. So, mas maganda yung ganito, marami siyang benefits, At ulitin ko lang po, yung tungkol dito sa Power Stone Bracelet ko. Nakalimutan ko yung, yung wishing paper. Anyway, sandali lang. Ito guys, kinuha ko. Pasensya na. Sabi ko sa assistant ko, ikukuhanin niya. Okay, so ito po yung wishing paper. So, etong wishing paper na to, special na papel to, hindi lang katulad to ng mga nakukuha yung papel dyan, yung mga notebook, yung mga coupon band, hindi po siya ganun, At ito po, isusulat nyo dito ang inyong wish. Tapos, pupuluputin nyo at ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? At hahayaan nyo po siyang matunaw. And, tulad mo sinasabi ko sa inyo, 4 set po siya talaga. Ito naman yung balat ng ahas. Puting ahas po. At malinis na po yan, ang tawag dito, na-sterilize na po ito. Wala pong amoy. Alam nyo kasi ang balat ng ahas, pag hindi siya na-sterilize, nangangamoy siya, amoy daing. Kaya sterilize na po to, wala pong problema yan. Okay? At yan po ang ating mga, at saka hanggat maaari yung mga agimat nyo. Agimat to power stone to lucky charm nyo to. Huwag nyo ipagsasabi kahit kanino, At marami namang gumagamit ngayon ng mga ganitong bracelet. Yung iba, sa department store lang nila binibili. So, as long as hindi nyo sasabihin na, eto may basbas to, may gano'n, hindi nyo idadaldal, walang makakaalam. At hanggat maaari, huwag nyong idaldal. Okay? Hindi pinagdadaldal ang kapangyarihan. Tingnan nyo si Harry Potter, di ba? Nakasikreto lang yon. At saka yung ganito po, bawal dalhin sa simenteryo, sa lamay. Okay? Pag-ingatan nyo po yan. At bawal pong mabasa. Okay? At huwag nyo rin pahawakan sa ibang tao. So, ito po, ito ang 4 set niya. At ito po ang mga bracelet. At pasensya na po yung etong ganitong design ng bracelet kasi handmade ito ng kaibigan kong Haponesa. At bihira lang siya gumagawa ng ganito. Kaya ngayon po, siguro 2 lang ang meron ako.
Kasi meron din siyang pinagrarasyonan ng ganito eh. Tapos eto po. So, ngayon, eto lang nga may papakita ko sa inyong design ano. Kasi wala nga eh. Gagawa pa ako. At saka intayin pa natin ng new moon, full moon para makapag-ritual pa ako. For the meantime, pinapakita ko lang po ang aking 4-set bracelet ano. Last time po, nag-offer po ako ng buy one, take one. At eto po ang normal na binibenta ko talaga. 4-set po siya. Isang Power Stone bracelet, isang aroma oil bottle na ito, at isang wishing paper at yung balat ng puting ahas. So, yan po ang sinasabi kong 4-set na Power Stone bracelet. Okay? And kung gusto niyo po, pagka meron naman po tayong event, mag-o-offer po ako ng buy one, take one ulit. Ha? Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo ha, sa pakikinig. At doon naman po sa mga nagtatanong palagi kung ano ang mga oracle card na ginagamit ko. Ito po, ngayon ang gagamitin nating oracle card is yung Magical Messages from the Fairies Oracle Card. Maliit lang po siya, hindi po ito original, pero bigay lang po ito sa akin ng ating kababayan. Ang guidebook nito, kailangan ibabasahin nyo itong QR code tapos ida-download nyo yon. Unlike na itong gagamitin kong mga malalaking original na Oracle of Fairies, meron na itong guidebook sa loob. Teka lang, papakita ko ha. Kasi alam ko yung iba sa inyo, yung mga nagtatanong sa inyo, alam ko na kayo is tarot reader din, At curious kayo, yung iba sa inyo, nag-start na kayong gumawa ng channel nyo. So, ito ang kanyang guidebook, So, naandyan na siya. Meron na siya. Unlike nung maliit, wala siyang wala siyang ganito. Pero pag bumili kayo ng original, meron na siyang kasamang ganitong guidebook. At sa nagtatanong, hindi po ako nagbebenta. Inaano ko lang. Syempre, sharing is caring, di ba? So, alam ko na yung iba sa inyo, mga tarot reader din kayo, kaya ini-introduce ko lang para meron kayong idea. Tapos, eto rin po, gagamitin ko, Wisdom of the Oracle. Then, ito naman is Earth Magic Oracle Cards. At ito naman po ang Fairy Tarot Cards na gagamitin natin. Okay? So, yan lang po. So, ngayon, ang bibigyan ko po ng reading ay ikaw, Leo. Aalamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng baraha. Alamin natin kung ano ang mensahe. Siguro love life mo na lang alamin natin, Fast forward mo na lang ha, Leo. Kasi sa kakabalasa ko baka mainip ka. Fast forward mo na lang. Ano ba kailangan ko malapit kayo? Oops! Tumalsik. Pero ano siya ha? The Tree of Autumn. Pero reverse. Okay. Nature signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Ano to dito? Ano siya? Reverse Follow your passion when it comes to your career. Be the best in what you do, being compensated for your creative talents. Pero reversed. Alam mo, Leo, nararamdaman ko sa'yo, sa energy mo, ano ka naman, talkative. Talkative ka, at saka, yung feelings mo, kumbaga, kung ano yung iniisip mo sa loob ng isipan mo, ng utak mo, lumalabas sa mukha mo. Alam mo yun? Hindi mo na itatago yung yung sikreto mo. Ano ka ba? Tabain ka ba, Leo?
Tingin ko sa'yo, tabain ka. Baka yung iba sa inyo, moody. Maaaring mapagbigay ka rin, Mapagbigay. Masayahin ka siguro. Magaling ka bang magsayaw? Parang nakakita ako dito, tinan mo yung babae nakangiti. Parang happy. Yung happiness dito, dumadaloy, Ano ba to, hayop? Hindi ko makita masyadong niya. Kaya lang, magastos. Bili dito, bili dun. Yan ang nakakita ko sa'yo. Malamang sa mga nakaraang ilang linggo, buwan, baka siguro yung iba sa inyo taon na, no? Nakakita ko kasi ang frustration dito. Para kang stress. Stress ka siguro sa person mo, no? Alam mo, Leo, meron kang mga meron kang mga idea. Kaya nga lang, hindi mo na ilalabas. Baka yung iba sa inyo, gamer kayo, sa internet game, or basta meron kang ginagawa na maraming tao ang nakatutok sa'yo, and then medyo may pagkatamad ka rin, yung idea mo, imbis na eto meron pa, yung konting push pa dapat. Or yung iba sa inyo, siguro mayroon kayong kahit hindi sa trabaho, Leo, kahit yung idea mo sa inyo rin ng partner mo, ng person mo, at nakikita ko na hindi mo na ilalabas yan. Sayang naman kung yung meron kang idea, Kasi parang gusto mo lang always happy, yung ganun. Wala namang masama. Kaya nga lang, sa sobrang happy, parang doon ka na lang nagiging satisfied, which is marami ka pang kailangan na ilabas at mailalabas. Pagmamahal, kung ano man yan, sa pagmamahal sa person mo, sa taong gusto mong mahalin, kahit sa coworker mo, kahit sa sarili mong family, meron ka pang mailalabas. At saka yung smile mo, Leo, tumawa ka lang always. Yung mga tao sa kapaligiran mo, nadadala dahil sa smile mo. Meron kang dito ambition Kasi ang Tree of Autumn, Pentacles to So meron kang ambition na hindi mo pa napapasa kamay. Yes, passion. See? Kailangan mo ilabas, kailangan mag-ignite, kailangan mag-apoy ka. Which is hindi mo pa na ilalabas. Dito, ayan. Marami ka pang kahit sabihin mo, ma'am, wala naman akong pinag-aralan. Ma'am, ganito. Hindi. Kahit wala ka pang pinag-aralan, kahit wala ka pang edukasyon, sa internet, maraming informasyon sa internet. Self-study. Kung gano'n ang sinasabi mo, meron kang kakayahan. Meron ka. At gano'n din sa person mo. Kailangan mo rin ng mag-ignite kayong dalawa, mag-apoy kayo sa pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kahit na nililigawan mo pa lang itong person na to, kailangan mo pa rin. Baka yung iba sa inyo, since nung pagkabata pa kayo, kababata nyo siguro, kapitbahay, schoolmate, siguro dati, hindi nag-work yung yung relasyon. Pero eto, siguro noon bata pa lang kayo, or classmate pa lang kayo na hindi pa hindi pa nag-start yung ganong feelings, parang friend lang, as a classmate, tinitingnan mo lang itong person na to, which is eto ang magaganap sa'yo. Mag-aapoy ka. Ma-realize mo na itong person na to, ay, maganda pala. Yung ganun. Kung dito wala kang collaboration, hindi ka nakakapag, ang tawag dito, nag-struggle ka, yung iba sa inyo, baka meron kayong dating karelasyon na hindi nag-work, nagkaroon kayo ng stress, frustration, pero Leo, may darating sa iyo na eto, malamang na
dati mo nang kakilala, classmate, katropa siguro, co-worker na hindi mo alam na dati hindi mo na-feel yung kagwapuhan niya, kagandahan niya, yung panlabas man o panloob, ano, bigla na lang itong mag-ignite. Bigla na lang itong parang mag-aano to sa'yo, ay, parang type ko to parang ang ganda ng ugali nito parang na-attract ako dito. Kasi darating dito yung liwanag eh. Kumbaga, yung liwanag, masisilayan nyo yan dahil naandito yung apoy eh. Bubuga ng apoy yan. Itong, sino ba yan? Lalaki. Let's say, kasi nasa ulap, ano? So, let's say si Cupid or si Lord, bubuga ng apoy dyan. Tapos maiilawan kayo dalawa. Kaya ayan, yung light nasa inyo ngayon. Kaya magugulat ka na lang. Bigla ka na lang ma-attract sa kanya. Parang, uy, dati wala naman akong feeling sa kanya. Baka yung iba sa inyo maging mutual kayo, no? Biglaan na lang sabay kayo magkakagusto sa isa't isa. Parang bigla kayong magigising. Parang dati wala naman kayong nararamdaman. Wala kayong kahit nga collaboration, kahit team, as a lover, yung iba sa inyo, no? Depende kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, ano. Kung bawas, sinasabi mo, Leo, ay, meron na akong karelasyon ngayon, ma'am. Kung dati, kung may karelasyon ka nga, pero mas mag-ignite, mas lalo kayo mag-aapoy sa isa't isa. Yan ang nakikita ko. Kung sa past, nagkaroon kayo ng conflict, selosan, mga misunderstanding, nag-taken for granted siguro itong person mo, no? Pero dito nakikita ko na merong pagbabagong magaganap. Kuha pa tayo ng ibang barahan natin. Kasi tingin ko kahit na magka-relasyon kayo, alam mo, Leo, meron ako nakakita na i-image sa mga barahan natin, parang sinasabi ng gabay ko na dito nakalagay childhood innocence. Parang kung mag-coworker kayo dito, dati siguro yung energy nyo, wala pa, iba yung love na nararamdaman nyo sa isa't isa. Love as in a coworker, or tropa, kaibigan, or basta kakilala lang, Pero dito, nararamdaman ko na talaga magkakaroon talaga ng kakaibang emotional dito. Pero kung dito, nagkaroon kayo ng conflict, wala masyadong magandang role ang bawat isa sa inyo, magbabago yan. Kung dati yung karelasyon mo, pasakit ng pasaway, magbabago yan. Yan na nakakita ko. Kaya mas maganda siguro gumawa kayo, mag-set kayo ng goal. Depende na rin siguro yan sa'yo, Leo, kung saan mo dadalhin ang ang inyong sitwasyon, ang inyong Basta sa relasyon din naman kasi kailangan ng idea dyan, Kailangan alamin mo kung anong klaseng samahan ang gusto mo, di ba? Baka yung iba sa inyo, lang kayo, naghahanap lang kayo ng init ng katawan. Hindi init sa pagmamahal, na naghahanap kayo ng init sa sa ibang paraan. Maging lalaki ka man or babae. Pero alam mo, sa tingin ko sa'yo, Leo, ikaw yung tipo ng tao, gusto mo palagi meron kayong skinship, yung ganun. Hindi naman sa clingy, pero gusto mo, like for example, gusto mo palagi naka-holding hands, gusto mo palagi nakakita. Pag hindi mo nakita, medyo nayayanig ka, kung ano-ano na pumapasok sa isipan mo siguro. Milk and honey. Ayan. Milk and honey pala kayo. Oops. Tumalsik. New life. New life. Pero reverse siya. Reverse natin siyang babasahin. At Leo, dito sa ating baraha, dito nakikita ko kasi na talagang hindi, anbawa, ikaw yung Leo na nagkahiwalay kayo ng person mo. So dito nakikita ko na hindi ka nag-effort. Kulang yung effort na ginawa mo. Kulang yung trust na meron kayo sa relasyon nyo. So kailangan meron kayong pagtitiwala dito. At nakikita ko rin na kung yung Leo na naghiwalay kayo, hindi ko alam kung kailan kayo naghiwalay, pero kung sakasakaling ikaw yan, kung sa tingin mo na, nakaresonate ako dito, sa'yo to. Sa yung reading to. Malamang Leo,
na ikaw at ang person mo, nagkahiwalay kayo, after na nagkahiwalay kayo, dito mo lang na-realize na, ay, malaki pala ang nawala sa buhay ko. Malaki pala yung existence niya sa akin. Dito mo lang siya mararamdaman. Elepante nga eh. Kaya dito mo lang siya mararamdaman na malaki pala ang ano niya sa'yo, ang kabuluhan. Hindi lang siya ganon-ganon basta karelasyon or basta nakilala mong tao. Meron siyang something na natira sa puso mo na ngayon wala na siya sa tabi mo. Kasi eto, dati palagi kayo magkasama kayo na nagigising sa umaga, 'di ba? Pinaglulutuan ka or maaaring vice versa din ano. Leo, ikaw na ang mag-adjust ha. Paumanhin na lang ano. Pero ito nakikita ko. So, yung ibang Leo, dati, ganyan kayo, sweet, magkasama. Siguro, during ng COVID, ano, palagi kayo magkasama dahil hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay, di ba? So, after ilang years, siguro, nagkahiwalay kayo, then, na-realize mo parang, ay, kailangan ko pala siya, yung ganun. Ngayon, hindi na kayo magkasama sa paggising. Wala nang almusal. Hindi ka na pinaglulutuan. Wala na yung gatas sa umaga. At saka yung honey. Anong klaseng honey yan? Tingin ko sa inyo kasi yung ibang Leo, talagang mainit kayo. Mainit ang katawan nyo. Napakabata nyo pa siguro. Ano. So, yung fiery emotion nyo, nailabas nyo na yan before. Then, nagsawa siguro kayo. Dumating na yung ganun na mayroong pagsasawa, syempre ganun talaga kahit sa mag-asawa ganun din na nangyayari dumadaan din yung point na ganun. So malamang Leo nagkahiwalay kayo nito and after na nagkahiwalay kayo na-realize mo na meron palang malaki siyang kahalagahan sa buhay mo. Baka ngayon nakakita mo ang ganda niya na. Dati noon nakakita mo lang siya bata pa kayo, siguro palaging nakakita mo sa bahay kasi malamang na palaging nakakita walang ayos dahil sa umaga pala nakakita mo lang sa umaga, pero nung nagkahiwalay kayo, ayan nakita mo na maayos siya, maganda yung niya, yung daloy ng ng tubig. So nakakita mo maganda yung energy niya. Kaya dito mo na-realize na parang ay ang laki pala na nawala sa akin, sayang na tinuldukan ko na yung yung aming relasyon. Yan ang nakikita ko sa iyo, Leo. At saka dito rin sa innocence teka, kukuha pa ako ng ibang baraha. King of Summer. Validation natin yan dito sa sa iyong innocence na na baraha. A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Involved in culture and endeavor. Leo, malamang na walang age to tingin ko sa'yo, hindi ka kasi mature. Tingnan mo naman, dapat ganito napaka responsible ng itsura niya, di ba? Tingin ko ito ang kulang sa'yo, luck, na hindi mo na ilabas before tumalsik. King, see, talagang parehong king, knowledge, knowledgeable, experience, fair-minded, and emotional. So, malamang na ito ang may kakulangan sa iyo, Leo, kaya hindi nag-work ang inyong ang inyong samahan before. Dahil, yan nga, innocence, di ba? Kulang pa. Hindi ka pa totaling adult, yung pag-iisip mo, mature. Dahil lahat ng action na ginagawa mo, hindi nanggagaling sa puso't isipan mo. Kumbaga, hindi mo talaga pinag-iisipan yung action mo talaga. Kung ano na lang yung biglang naramdaman mo, yun ang gagawin mo. Eto ka, bigla ka na lang bubuga ng apoy. Pag gusto mo, gusto mo. Kaya siguro, walang naging magandang kinalabasan itong itong samahan nyo ng person mong ito. Reverse. Express your individuality. Allow your true self to shine because you're awesome.
Okay. So, Leo, dapat ang gawin mo dito, express mo talaga kung ano yung nararamdaman mo. Pero, kasi nga, di ba, express your emotionally, di ba? Which is hindi mo na-express. Iba ang expression na ginawa mo. Kasi, meron tayong dalawang king dito, king of summer, king of winter, Which is, ito talaga ang dapat mong gawin, Magkaroon ka ng sariling power, magkaroon ka ng sariling control na hindi mo na control, Kaya siguro yung ibang Leo natapos ang inyong relasyon. Baka yung iba hindi pa kayo ganun wala pa kayong label, Kaya kailangan i-balance mo talaga. Balance yung heart at saka yung head. Maging diplomatic ka dapat. Huwag kang basta-basta maglalabas ng apoy, 'di ba? Magiging exhausted naman ang partner mo. Or pwede rin vice versa 'yan, ha, Leo. So kung sinasabi sa ng baraha dito na kailangan ng disiplina. Disiplinahin mo ang sarili mo. Lalo na kung gusto mo ng high standard na relasyon, okay lang kahit na maging strict ka. Wala namang kung pareho rin kung sang-ayon din naman yung magiging karelasyon mo or yung person mo, no? Kung sang-ayon din, okay naman. Pero kung gusto niyo mag-last ang inyong samahan, kailangan talaga meron kayong control. I-control niyo yung emosyon niyo. Kasi, yan nga. Pagka wala ka, kasi dito innocence, di ba? Tapos dito knowledgeable. So, kahit sa normal na kabuhayan natin, mapatrabaho man, kailangan talaga ng kaalaman talaga. Kahit sa ating relasyon, communication sa ating magpapamilya, kailangan talaga kaalaman. At saka yung pag-control ng emosyon. So, kailangan maging diplomatic ka dito, Leo. Kung hindi ikaw ang ganitong energy, yung person mo, then ikaw ang mag-handle para ikaw ang magturo sa person mo para maging maging controllable siya, mabalance yung dalawa. Kailangan nyo dito communication. Ano pa bang kailangan nyong malaman? Inaayos ko pa nga lang, lumabas na. Theater change. Improve. Sabi ko kanina, tabain ka. Di ba may sinabi? Wala ba ako sinabi? Meron ko sinabi, balikan mo yan, Leo. Tinan mo to. Medyo may pagka, chubby. Ito rin, sinasabi, improve your diet and your life will also improve. Improve! Baka naman meron kang eating disorder. Baka naman tumaba ka ng tumaba. May sakit ka ba? Meron ka bang Hashimoto, parang ako, may goiter? Kasi ganap. Kasi, okay. Kung sinabi ko yung goiter ko, pasensya na, ha. Naalala ko lang. Meron ka sigurong habit, addiction na hindi maganda na hindi na kinagustuhan ng person mo dito. Baka yung iba sa inyo, gusto nyo palaging mga junk food, palaging kumain sa labas, yung ganun. Tapos, ganyan, na nangyari sa inyo, kung ano na ng Starbucks. Baka naman itong person mo, walang anda. Kaya, ayan, na-pressure din sa'yo. Kaya dito na-stress siya. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kung mag-adjust, Leo, please lang. So, kung ano ba ang nakakaano sa'yo, take it, ha, kung naka-resonate. Kasi dito ko nakakita, parang ka, anak mayaman ka ba, Leo? Masasarap ata ang kinakain mo, or meron ka talagang, simula pagkabata pa, meron ka ng nakasanayan na palaging kinakain. Baka yung iba sa inyong Leo, may pera kayo, healthy, galing kayo siguro sa wealthy family. Tapos itong person nyo, hindi siya ganun masyado, nahihirapan itong person yung mag-adjust. Which is, kailangan din naman niyang para mag-work ang inyong samahan. Yung iba siguro sa inyo talagang wala na talaga. Kasi nga, walang kukulangan nga
Kasi kailangan dito talaga mag-mature. Pero alam mo, Leo, kung itong person, kung mag-asawa kayo, tingin ko naman magbabago ang ugali nito. Kung dati meron kayong mga argument, mga pagtatalo, magiging mabuting ama naman ito. Yun nga lang, depende sa inyong communication, ano. Kailangan kasi pagbutihin nyo ang inyong communication. Ilabas nyo yung inyong romance, yung affection nyo sa inyong relationship, ano. Kung single na, Leo, ka, malamang itong person na makikilala mo pa lang, meron siya yung qualities na yung potential partner. Makakita mo siguro yun, maaano mo. Hindi nga lang sa panlabas Kasi dito sinasabi chubby ka, taba. Hindi sa panlabas na sa panlabas na anyo. Meron ka makikita na magandang, parang etong person na to, magiging maganda ang chemistry namin, magiging good partner ito. Meron kang instant na idea na gano'n na papasok, intuition, kutob, malakas na kutob. Ito sinasabi sa iyo, Leo, ng mga baraha. Merong pagbabagong magaganap sa inyong samahan. Kung dati na stress ka, dito magiging okay naman. Kung single ka, may makikilala kang taong mature na ikumpara sa past person mo na inosente, walang alam, kundi mag-fiery lang, mag-apoy ng kanyang damdamin na hindi iniisip ko anong susunod na mangyayari. Pero yung next person na makikilala mo, more on sa parang, baka iba sa inyo matanda ang edad, kasi king eh. So, more on mature compare sa past person mo, Yung ibang Leo hindi lahat. Kaya, yan ang nakakita ko. Baka itong, or kung, anbawa, ikaw Leo na nanonood nito, lalaki ka, meron ka sigurong makikilalang person na ito ang makikita mo yung as a mother figure, or kung babae ka, father figure. Na parang, para sa'yo parang, ay, ang to, parang, ito yung hinahanap ko, yung ganun. Or maganda yung ganitong klaseng pag-uugali ng ganito kung sakasakali magkakaroon ako ng karelasyon, maganda yung ganito. Meron ka siguro mga tao sa paligid mo na meron kang ina-admire, meron kang ideal family or ideal relationship, na which is, tingin ko dadalo yan sa'yo Kasi tinan mo naman itong nature sign na sinasabi Kaya nga kailangan maging receptive ka dito. Kahit na iba to sa'yo ng universe ito, kahit na ilawang ka pa ng universe dito, kung ikaw mismo hindi mo tatanggapin to, wala rin mangyayari. At para mas maging kaaya-aya ka dito, mag-diet ka na lang. Alisin mo yung yung addiction or yung kung meron kang eating disorder, ayusin mo na lang dito. Improve your diet and your life. Ayusin mo. Actually, kung ano yung kinakain mo, yun ang magiging kalalabasan niya sa katawan mo. Mahilig ka sa matatamis. Then, mga chocolate, yung mga, mga leche plan, mga ganyan, di ba? Tataba ka talaga. Lalo na kung meron ka pang problema sa katawan mo, mas lalo kang tataba, Okay, so Leo, hanggang dito na lang ang iyong reading at nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo. Maraming salamat, Leo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.